Marahil yun yung naging reason nung isa sa nag-comment sa aking 3 months ago, no? Yung si Sir Simon Peter. Siguro yun yung reason kung bakit na-denied yung kanyang pag-a-apply ng permanent residency. Nagpadala na ng hagaki yung immigration sa kanila and then kukunin na sana nila yung kanilang alien card, yung kanilang Zairiocado. Naging 1 year guys yung binigay doon sa mag-iina. Hi minasan, konnichiwa. It's me again, Maryho, and welcome to my channel. For today's topic guys, isa na namang importante ang ating pag-uusapan regarding sa bagong required annual income. Yes po, tama po yung narinig nyo. Yung dati po na sinabi ko sa aking previous video na nagkakahalaga ng 3 million yen para sa taong gustong mag-apply ng permanent residency at 200,000 yen naman per dependent, iyan po ay napalitan at nagkaroon ng kaunting pagbabago. That's why nakaka-receive po ako ng message sa aking FB page at dito din po sa comment section ng ating previous video na ilan sa ating mga kababayan ay nade-denied ang kanilang application para sa permanent residency. Naku guys, sobrang higpit na po talaga ng Japan. Hindi lang sa pag-a-apply ng permanent residency kundi sa pag-a-apply ng long term or ng tourist visa. Marami na silang mga kaek-ekan. So, ayun nga guys, nabanggit ko dun sa aking unang video na ang annual income requirement para sa pag-a-apply ng permanent residency ay nagkakahalaga ng 3 million yen. Tama po? And then, 200,000 yen naman per dependent. Pero nagkaroon po ito ng pagbabago sa kanilang required annual income ayon po mismo ito sa Immigration Office in Tokyo. So ito guys, ang i-share ko sa inyo ay hindi basta-basta pinulot kung saan, kundi ito po mismo ay galing sa Immigration Tokyo, no? Bago tayo mag-continue sa ating topic, may nakita ako dun sa other platform, mga video ng ating ibang kababayan na i-share yung kanilang experience sa pag-a-apply ng permanent residency and dun sa long term naman, no. Hindi lang to para sa mga mag-a-apply ng mga permanent residency, kundi maging dun sa long term. So tatlo silang nag-apply, yung nanay at saka yung dalawang anak. Holder sila ng 3 years visa. And then nagulat siya nung na-receive na niya, nung nagpadala na ng hagaki yung immigration sa kanila and then kukunin na sana nila yung kanilang alien card, yung kanilang Zairiocado. Naging 1 year guys yung binigay doon sa mag-iina. Na kasalukuyan 3 years and then binaba sila ng 1 year. So nakakapagtaka lang po kasi hindi naman permanent yung in-apply nila pero ganun yung na-experience nila, yung ibinaba sila ng 1 year. Isipin nyo yun guys, 3 years na yung visa mo, i-drenap ka pa ng 1 year. So siguro guys, yung mga ganitong experience, yung mga ganitong pangyayari, possible na si mami or yung asawa niya, may utang sila sa taxes. Kasi di ba nabanggit ko po nung nakaraan, mahigpit na po ngayon sa pag-a-apply ng permanent residency or sa long term, yung inyong pagre-renew. Marami po talagang natatanggalan na ng visa sa kasalukuyan. So, hindi lang yun sila yung nakita ko. Meron din isang nag-comment sa akin. So, ayun guys, hindi nga lang ito sa pag-a-apply ng permanent residency, kundi damay na rin po pati yung nag-a-apply ng long term, no? Kung mag-apply ka ng 3 years, from 1 year to 3 years, 3 years to 5 years, marami po talagang it's either ibinababa ng 1 taon or yung iba naman po ay hindi na nabibigyan. Hindi na na-aaprubahan mabigyan ng panang extension. Ito si Sir Simon Peter Ordones. Nag-apply ako permanent last year. Ngayon taon lumabas ang result. Denied siya. Sabi immigration, tarinay daw yung nenshu ko. Sabi niya. Pero yung nenshu niya, kung makikita nyo dyan, kung mababasa nyo dyan, umaabot ng 3.5 million yen ang nenshu niya. Pwera pa daw yun sa kanyang asawa. So nagtanong ako sa kanya kung baka ka kung mamaya yung asawa mo may utang sa taxes. O kaya naman ikaw, meron kang hindi nabayaran. Meron kayong mga pending na pagkakautang sa mga tax, ganyan. Kasi nga, di ba, mahigpit na nga ngayon. So, yun guys, kagaya nga po palagi kong paalala sa inyo,
bago kayo sumubok mag-apply ng permanent residency or bago kayo mag-encho ng inyong long-term visa, make sure po na kayo ay bayad at wala po kayong pagkakautang sa taxes. Kasi napaka-importante po niyan. Ayaw naman na po natin sigurong dumating pa sa punto na from 3 years visa, kagaya na nangyari kila mami at saka dun sa dalawa niyang anak, ay bumaba ng 1 taon. Hindi rin po natin alam, possible na may utang si mami or may utang yung kanyang asawa sa taxes. Meron silang mga hindi nabayaran, may mga pending. That's why, 1 taon na lang ang binigay na visa sa kanila sa halip na 3 taon. So, balik tayo guys sa ating previous topic kanina. Magkano nga ba yung required annual income na ipatutupad ng Japan para sa pag-a-apply o pag-e-encho ng visa? So, ito na po yun guys. From 3 million yen, yung pinaka-main halimbawa po ako ay mag-a-apply ng aking permanent residency. From 3 million yen, yan po ay naging 3.5 million yen. Isipin nyo guys, mula dun sa 3 million yen, nadagdagan siya ng 500,000 yen. Sa'yo mismo yon kung ikaw mismo ang mag-a-apply. Pwera pa yung iyong mga dependent. So, ang nadagdag naman guys, per dependent, kung ikaw ay mayroong 1 anak or 2 anak, ay 300,000 yen per head. Ibig sabihin, mula sa 200,000 yen nung nakaraan, ito ay nadagdagan ng 10 at naging 300,000 yen. Halimbawa guys, ikaw ay single parent. Sa makatuwid, kailangan mong kumita ng 3.5 million yen para sa sarili mo at dagdag 300,000 yen kung ang mga anak mo ay bata pa at wala pang kakayahang magtrabaho. At gusto mo mag-apply ng permanent residency, kailangan mo kailangan ang sweldo mo ay madagdagan ng 300,000 yen per head para sa iyong dependent. And guys, ito ay hindi one time lang ha. Ipapaalala ko lang po muli sa inyo na 5 years. Ang computation po ng immigration, 5 years is straight. From the first year to 5 years, kailangan po ma-maintain ninyo yung ganyang sweldo. Yung 3.5 million yen plus yung dependent mo per head. Yun po. Ganyan po ang computation nila. Kasi po yung iba, ang iyong pagkakaintindi po yata nila is, kailangan lang makasweldo ng ganito and then mag-a-apply na. Hindi po, kailangan po, yan po ay straight. Wala siyang palya. As in, kailangan mabuno mo yung 5 years na yon na ang sweldo mo ay hindi nababago. Hindi bumababa doon sa kanilang required annual income. Marahil yun yung naging reason nung isa sa nag-comment sa aking 3 months ago, no? Yung si Sir Simon Peter. Siguro yun yung reason kung bakit na-denied yung kanyang pag-a-apply ng permanent residency. Maaaring, siguro marahil yung kanyang required annual income ay hindi na straight ng 5 years. Maaaring may aktaw yun, no? May pagitan or may, kunyari ngayong taon na ito, ikaw ay kumita, nakuha mo yung required annual income and then the next year, nung sumunod na taon, bumaba yung iyong sweldo. So, hindi po yun counted guys. Kagaya po na sinasabi ko, straight. Kailangan po straight makuha nyo yung required annual income na gusto ng immigration. And then, uulitin ko po, halimbawa po kayo ay may asawa, no? Kayo po ay under nung sa, tawag dito, yung Fuyukazoku kung tawagin, di ba? Yung naka-under po kayo sa tax ng inyong asawa. Yung asawa nyo po ay nagbabayad ng inyong tax. Kailangan po, wala itong pagkakautang, walang palya. And then, yung asawa nyo sumusweldo ng 3.5 million yen and kayo po bilang kanyang dependent, kayo ay sumusweldo ng 300,000 yen, mahigit. Or mahigit pa, no? Sa loob ng 5 taon, straight po iyon. So, ayun lang guys. I hope na mayroon kayong natutunan dito sa ating video. And para po doon sa mga gustong mag-apply ng permanent residency o mag-encho ng kanilang long-term visa, paalala ko lang din po na hanggat hindi pa naaaprubahan yung 10,000 yen kada encho ng long-term visa, at doon naman sa pag-apply ng permanent residency, hanggat hindi po naaaprubahan pa yung 300,000 yen para sa mga mag-a-apply ng permanent residency, I suggest, kung pasok naman kayo at nakuha nyo naman yung required annual income at kayo ay wala naman pong utang sa taxes, much better this time.
Okay? Much better ngayon na, as in bukas na, as in now na. Kayo mag-apply, mag-encho kung kaya lang din naman at kung malinis lang din naman ang inyong mga pangalan sa mga taxes. Huwag na po nating intayin pa na dumating sa point na maaprubahan ng Japan government yung para sa dagdag na 300,000 yen, no? Kasi sa kasalukuyan po kasi yan po ay pinagtatalunan pa. Yan po ay hindi pa fix, hindi pa yan naaaprubahan. So hanggat hindi po nangyayari yan, hanggat maaari mag-apply na po tayo. Ako kasi by November pa ako kaya talagang todo-todo ang pray ko na sana pag nag-extend ako ng aking visa, hindi pa naaaprubahan yung 10 lapad. Kasi po ay Diyos ko, aray na ko talaga. Napakasakit sa bulsa nung 10 lapad na yon. Kahit pa sabihin na 3 years visa holder ako, kung every 3 years magbabayad ako ng 10 lapad, magkano yun guys, diba? Ang sakit nun, 38,000 pesos. Kada encho, kada extend mo. Papaano kung mga 1-year holder visa? Mag-extend sila ng kada taon, 10 lapad ang babayaran nila. Every year, 38,000 pesos. Ang sakit sa bulsa nun guys. So ayun guys, sana may natutunan kayo dito sa aking video. Please comment lang kayo guys kung mayroon kayong ilang katanungan at iyan ay pagsisikapan kong mabuting malaman, alamin kung ano ang maitutulong ko sa inyo guys at magkaroon din tayo ng panibagong idea sa susunod nating content. So guys, kung nagustuhan nyo itong video, please like, share, and subscribe. Don't forget to click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga upload ko. So thank you so much guys and have a blessed Sunday. Bye-bye!